Hello mga kaulam, tayo muna'y kumain ulit. Ay di ngayang ulam ko itong aking tirang adobong pusit. Ari tira ko pa ng isang araw. Tago-tago ko mga kaulam at alam kong isang araw mamimiss ko uli ito, kaya inulam ko na uli at nang hindi na rin ako magluto mga kaulam. Dahil lang ngayong araw na ito, 7 lesson ang aking itinuro dire-diretso. Tapos nakabili ako mga kaulam ng yellowfin na aking hiniwa-hiwa na ng maliliit at aking ipinirito. At ang asawa ko may daladalang manok, tapos merong siyang sauce na garlic sauce. Itong garlic sauce mga kaulam ang gagawin kong sausawan ng aking yellowfin dahil tinatamad na akong gumawa ng sausawan. Alam ganin nyo, nakalimutan mga kaulam na ang pagkain ng bawang ay bawal sa may acid reflux. Kaya, nung makailang subo ako, tsaka ko lang naalaala na bawal nga pala ang bawang na ganyan, na mga fresh na bawang sa may acid reflux. Pero masarap mga kaulam paanhin baga ay masarap. Ay di eto na ang kwento. Masarap ang aking adobong pusit mga kaulam. May mga taong hindi nakain niya ng may tintang itim. Meron naman mga taong mas gusto nila ang maitim. Sa akin okay lang, walang itim, may itim, basta lasang pusit, okay ako doon. Solve ako. Pero alam niyo mga kaulam ng mga bata pa kami, mas exciting kainin ng may itim. Naku, minsan naglalagay pa kami ng pinakabalbas sa aming mga mukha, parang may yung whisk ng pusa, parang ganyan. Tapos naglilipstick pa kami niyan, yung kulay itim ng pusit, tapos paitiman ng kuko. Tapos, pag nakakinabukasan, pag tumae ka, ay pasintabi po sa mga nakain ha, kulay itim din. So ayun, ang dami talagang nagagawa ng itim ng panos. Panos nga pala mga kaulam ang tawag sa amin yan, pusit. Tawag sa amin yan sa laiya ay panos. Minsan ang tawag dyan ay patupat. Iba yung korte ng patupat. Iba din yung, basta iba't iba ang tawag dyan sa amin. Pero iisa naman ang ending niyan masarap ang adobo. Mga kaulam, meron din akong ginagawang luto dyan nung hindi pa ako nag-a-abroad, nung nasa laiya pa ako. Ipiprito ko muna yan mga kaulam nung nandoon ako. Dahil pag sa amin mga kaulam, season talaga ng pusit. Grabe, ang dami talaga. Mamimili ka kung anong gagawin mo. Tutuyuin mo, gagataan mo, ipiprito mo, iaadobo mo. It's up to May adobo version ako mga kaulam na manamis-namis na pusit. Napakasarap mga kaulam. Hindi ko na magawa ngayon, hindi ko alam kung bakit. Ipiprito ko muna, tapos pag naiprito ko, doon sa kawaling pinagprituhan, magigisa ako ng bawang sibuyas, tapos lalagyan ko, tapos ilalagay ko yung, pag nakagisa ako ng bawang sibuyas, ilalagay ko ang prinitong pusit, tapos titimplahan ko yun ng brown sugar. Tapos maya-maya makikita mo, nagbabagkat-bagkat na yun, nagdidikit-dikit na dahil matamis. Tapos medyo patutuyuin mo yung luto niya mga kaulam, the best talaga. Ngayon naiisip ko, siguro mas masarap kung may kaunting sili, yung may kaunting anghang. Wag sobrang anghang dahil hindi ako pwede sa sobrang anghang. Siguro mas masarap ng kaunti. Tapos nilalagyan ko pa rin yan ng pamintang powder. Napakasarap mga kaulam. Tapos ang gagawin namin noon, may sinangag na kanin. Tapos yung manamis-namis na adobo. Tapos may mainit na barakong kape. Diyos ko po, Rude. Ay walang kasing sarap at walang katulad. Ibang-iba talaga ang buhay namin noon mga kaulam ng mga bata pa kami dahil sobrang sagana namin sa lamang dagat. Promise. Name it, meron kaming lahat. Simula sa shell, simula sa isda, simula sa mga pugita, lahat ng, basta, ibuka ng bibig mo na laman ng dagat, meron kami. At hindi lamang meron saganang sagana. Pag dumami ang isda sa amin ang mga kaulam, dulo sa dulo ng lugar namin, puno ang tabing dagat. Puro lalagyan ng isda yan. Grabe as in. Napakasarap ng buhay namin noon kahit sobrang payak. Napakalalim na aking Tagalog, kahit sobrang simple, wala kaming kuryente, gaserang ilaw ang ginagamit namin, minsan yung Aladdin, yung Coleman, tapos kami yung kauna-unahan na bahay na nagkaroon ng generator, dahil nga business namin ng isda mga kaulam, kailangan buong magdamag maliwanag sa amin dahil sa amin ibinabagsak ang isda, magdamag kami nagyayelo, ang mga tao magdamag na busy, mahirap kung gasera lang ang ilaw. Kaya noon, nag-arkansa talaga ang mga ina ng generator para maliwanag ang buhay. Pero lahat ng bangka sa amin mga kaulam noon may generator din dahil ginagamit nila yung panghuhuli ng dulong. Sa lugar namin mga kaulam, kahit simple-simple ang bahay ng mga mamamayan, may mga pera yan. Dahil nga mga kaulam, araw-araw talagang saganang-sagana sa isda. Ang binibili lang namin noon mga kaulam, bigas. Dahil lahat meron na kami. Nabili din kami ng mga alak pagka gustong magkakasayahan ng mga tao. Tapos pagkatapos mag-inuman, mamaya magsusuntukan na, mag-aaway-away na.
Ganyan lang kapayak ang buhay namin ng mga kaulam. Pero alam nyo, mas gusto ko ang buhay noon, yung walang internet, wala kaming kuryente, pero masasaya kami. Paghapon nakikinig kami ng dula, yung gabi ng lagim, tapos hindi ako makauwi sa bahay namin dahil takot na takot ako sa mga nangyari sa mga pinakikinggan namin dula. Ang bahay naman ng pinakikinggan ko ay nandun lang sa katabi namin. Katabilaan ng bahay namin, pero hindi ako makauwi. Hanggang doon ako nakakatulog sa bahay ng mga pinsan ko sa sobrang takot. Tapos kinabukasan maglalaro lang kami maghapon. Doon kung saan-saan kami naakit sa may mga puno ng sampalok at puno ng kung ano-ano. Diyos ko po, rude.